Ika-12 kabanata, Panata ng mga nawawala. Ang nawala ay hindi laging tapos na. Minsan, sila ang pinagmumulan ng panibagong simula. Maulap ang araw, walang ulan, pero mabigat ang himpapawid. Para bang may gustong bumaba mula sa langit, pero hindi pa oras. Si Aro ay tahimik na nakaupo sa harap ng balay ng ukit. Hawak ang tabla ng kanyang angkan. Sa tabi niya, may isang lumang bayong na puno ng mga sulat. Lahat ito, kwento ng mga batang nawala. Hindi na ito mga kwento ng multo. Ito'y mga kwento ng mga batang hindi nakilala ang sarili. Mga batang naputol ang ugnay sa ugat nila. Mga batang tinawag sa ibang mundo, ng lungsod, ng teknolohiya, ng paglimot. Isang linggo bago, may dumating na sulat mula sa bayan. Isang NGO ang gustong makipag-partner kay Aro para sa Cultural Recovery Workshop sa mga kabataang mangyan na lumipat sa lungsod at nawalan na ng koneksyon sa kanilang pinagmumulan. At sa unang araw ng workshop, 11 ang dumating. Iba-iba ang anyo. May hip-hop na outfit, may nakaday ang buhok, may naka-headphones habang lumalakad. Halata mong hindi na sila sanay sa lupa, sa takahimikan, sa liwanag ng bundok. Pero ang mga mata nila, may tanong. At yun ang mahalaga kay Aro. Bakit tayo narito? Tanong ng isa sa kanila, si Franco. Anong connect ng mga sinaunang ukit sa problema ko ngayon sa bahay? Hindi agad sumagot si Aro. Sa halip, inilabas niya ang kwintas ng kanyang ama. Itinapat ito sa apoy. Tignan mo to. Kahoy lang. Buto. Kwintas ng patay. Pero sa loob ng gubat, ito ang tanging nagligtas sa akin dahil ito ang nagpapaalala kung sino ako. Tahimik. Tapos, isa-isa, nagsimulang magsalita ang mga bata. May lola ako noon pero wala akong naaalala sa kanya. Sabi nila, manggagamot daw siya. Hindi ko na alam kung anong tribo ko. Basta alam ko lang, mangyan daw ako. Dati, sinabihan ako ng kaklase ko na mukhang katutubo. Tawa sila. Hindi ko na sinabi ulit sa iba. Sa loob ng 2 araw, ipinakilala sa kanila ni Aro ang 4 na bahagi ng sarili gamit ang 4 na pagsubok na naranasan niya noon. Apoy, para sa tapang. Tubig, para sa alaala. Ukit, para sa katotohanan. Tali, para sa koneksyon. Sa huling gabi ng workshop, humiling si Aro ng tahimik na seremonya. Wala itong mic, wala ring kamera. Bawat isa sa kanila ay binigyan ng piraso ng kahoy at inutusang ukitan ito ng panata. Hindi panata ng lipunan, hindi rin ng relihiyon. Panata sa sarili. Panata para sa mga parte ng sarili mong nawala. Panata na kahit maligaw ka ulit, may babalikan ka. Nang natapos ang gabi, may isang sa mga kabataan ang lumapit kay Aro. Ako si Shay, sabi ng dalagita. Ngayong gabi ko lang naisip, baka hindi ako nawawala. Baka hindi ko lang natuturang hanapin ang daan. Ngumiti si Aro. O baka ngayon mo lang narinig na tinatawag ka. Pagka-uwi ng mga kabataan, iniwan nila ang mga inukit na kahoy sa paanan ng bundok. Hindi para sa mga espiritu, hindi para sa ninuno, kundi para sa mga darating pa. Isang alaala, isang panata, isang paraan para sabihin sa susunod na henerasyon, kung naligaw ka, may landas na rito na iwan para sa iyo.
Kinagabihan, muling nanaginip si Aro. Sa panaginip niya, nasa gubat siya, pero hindi na madilim. May mga ilaw, may mga boses. At sa gitna ng lahat ng yon, isang batang lalaki ang lumapit. "Kuya Aro, anong pangalan mo?" tanong niya. Ngumiti ang bata. "Hindi ko na alam, kaya ko hinanap tong lugar na to." Pagkagising niya, tinanaw niya ang silangan. Sa isip niya, isa lang ang malinaw. Hindi pa tapos ang trabaho niya. Dahil ang panata niya ay hindi lang para sa kanya, kundi para sa lahat ng nawawala na gusto nang makabalik.